Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Kasi alam naman po natin, ang mga ilan sa ating mga kababayan na ayaw kay Mr. President Bongbong Marcos ay hindi ho yan titigil sa pagbabatikos kay Mr. President Bongbong Marcos, kahit alam na nila sa mga sarili nila na may ginagawa ang Pangulo para sa bayan. Pero eto mga DDS, pakinggan nyo at panoorin nyo itong reaction ni Sir na napakaganda ng kanyang pag-explain dito. Ito po, panoorin po muna natin. Naalala ninyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siya mismo ang nagsabi na hindi niya kayang tuldukan ang korupsyon dito sa ating bansa. Ibig sabihin, ganito kalawak, kalakas at makapangyarihang tao sa likod nito. Kaya ngayong may isang Pangulo na hindi natitinag at hinaharap ang mga higanting kurap, bakit hindi natin suportahan? Alam ninyo kung bakit bumabagsak ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sa magkakabila ang rally na yan, dahil sa flood control scandal na yan, hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil ang mga tinatamaan niya ay talagang malalaking mga tao na kayang gumastos ng milyon-milyon para baluktutin ang opinyon ng publiko. Sa halip na maging kakampi tayo laban sa kontra-korupsyon na to, tayo pang nagagamit laban sa kapwa nating Pilipino. Hindi ba dapat natutuwa tayo na may isang BBM na matapang na lumalaban sa mga ganitong klaseng politiko? Hindi naman ito kayang gawin ng basta mayor lang, congressman lang, o senador. Presidente lang ang may kapangyarihan bumangga sa mga halimaw na to. Pero nakakalungkot dahil imbis na suportahan natin, may lang pa ring may gustong paalisin siya sa pwesto. Para saan? Para makaligtas ang mga may kaso? Para mabaon ulit sa lupa laban sa nakawan? Sa pera ng bayan? Ganun ba? Mga kababayan, aminin man natin o hindi, marami sa atin kahit wala sa gobyerno, may bahid din ng mali. Kaya bago ka manghusga, bago ka magmalinis, tanungin mo muna ang sarili mo. Kaya mo bang baguhin ang mga mali sa'yo? Kung tunay mong mahal ang Pilipinas, suportahan mo. Laban korupsyon, yun lang. Simple lang naman, di ba? Suportahan mo ang leader na lumalaban. Hindi ang mga yumayaman sa pera ng bayan. Ito, diretsahan lang to. Kung gusto natin ng may pagbabago sa bansa, magsimula tayo sa sarili natin. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na ho natin at napakinggan na ho natin. 100% agree po ako sa mga sinasabi ni Sir. Totoo po ang kanyang sinabi. 'Di ba? Alam ni Digong noon na may korupsyon. Kaya ang tanong nga natin lagi kung inaksyonan. Pero ang sabi niya, maghanap kayo ng isang Marcos. Ngayon, mga DDS, paano niyo masabi na si dating Pangulong Duterte ay the best president? Di ba? Paano nyo nasabi? Inaksyonan niya ba ang korupsyon noong mga panahon niya? Buti pa nga si Mr. President Bongbong Marcos. Inaksyonan niya talaga itong korupsyon na ito. Na alam ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi basta-basta ang mga nasa likod na mga di umano sangkot sa korupsyon. Pero buong tapang niya ito na nilabanan at ipinakita sa atin ng mga Pilipino na talagang kailangan may managot o kailangan lahat ng mga di umanong sangkot managot sa kanyang administrasyon. Isa po yan na pagpapakita ng katapangan, di ba? Kaya bakit hindi nyo magawang suportahan ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos? Di ba? Tama po yan. Suportahan natin si Mr. President Bongbong Marcos sa laban niya dito kontra korupsyon at sa mga iba pa niyang mga magagandang programa. Di ba? Pero alam naman po natin na ang ilan sa ating mga kababayan ay ayaw talaga sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. At alam natin na alam nila na may ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos, pero ang gusto nilang iparating sa kanilang mga
viewers ay wala daw ginagawa si Mr. President Bongbong Marcos. Okay lang yan, kakarampot lang naman kayo eh. Pero mas marami pa rin ang naniniwala kay Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Ngayon, sino ba talaga ang lumalabas? Nakahiya-hiya. Yung nagdaang administrasyon ni Digong o ang current administrasyon ngayon na inaksyonan itong corruption at isinapubliko. Di ba? Oh, mas kahanga-hanga pa ang current administrasyon. At least nakikita ng taong bayan na talagang inaksyonan niya itong corruption na ito, na siya ang nagpapahirap sa bansa natin. Kaya magpasalamat kayo na may isang naging presidente ulit na Marcos at inaksyonan niya ang corruption. Kasi noong mga panahon ni Digong, alam niya na may corruption. Ang tanong natin kung inaksyonan niya. 'Di ba? Oh. Wala siguro. Kaya mas kaangahanga pa ang current administrasyon. Kaya bago kayo pumuna ng pumuna kasi, isipin nyo muna kung may ginawa din ba o may action din ba si Digong noong mga panahon niya. Di ba? Oh, itong mga problema na inaayos ng Pangulo, yung ilan dyan, galing pa yan sa dating administrasyon ni Digong. Di ba? Ang problema nga lang, mga ka-aksyon, sa ilan sa ating mga kababayan, masyado din kasi sila panatiko. Kaya hindi nila nagagawa na i-admire o suportahan o pasalamatan ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Eh ako naman kasi kahit kakamping naman ako, hindi naman ako panatiko. 'Di ba? Dahil sa hindi nga po ako panatiko, nakikita ko ang ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na talagang may action, hindi lang puro daldal. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, nag-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.